Siya, si Terso, ang pinakabatang mag-uuling. Mga kalingap, isang nakakalungkot na kwento ang ating tatalakayin ngayon. Sa murang edad, si Terso, isang batang tila 6 na taong gulang pa lang, ay kinakailangang magbanat ng buto bilang isang mag-uuling. Imbes na naglalaro o nag-aaral, binubuhat niya ang mabibigat na kahoy na halos kasing bigat niya. Napakabigat tingnan, at parang isang uri ng early child labor. Napakasakit makita ang ganitong eksena. Sa murang edad, alam na ni Terso ang bigat ng responsibilidad na dapat ay hindi niya pasan. Pero bakit nga ba may ganitong sitwasyon? Bakit may mga batang tulad ni Terso na napipilitang magtrabaho sa halip na mag-aral at mag-enjoy ng kanilang kabataan? Ito ang aking analysis bakit may child labor. Ang pangunahing dahilan ng child labor ay kahirapan. Dahil kulang ang kita ng kanilang mga magulang, napipilitan silang tumulong para may makain sa araw-araw. Pero kung titingnan natin, hindi ito patas. Ang mga bata ay dapat nag-aaral, hindi nagtatrabaho. Buti na lang at may mga taong may mabubuting puso, tulad ni Kalingap Rab, na handang tumulong sa mga batang tulad ni Terso. Ang ginagawa niyang pagtulong ay hindi lang basta pamimigay ng pagkain o pera, kundi isang oportunidad para mabago ang buhay ng bata. Pero paano nga ba natin maiiwasan ang ganitong sitwasyon? Maraming pwedeng gawin. Edukasyon, mas maraming scholarship at school supplies para sa mahihirap na bata. Suporta sa pamilya livelihood programs para sa mga magulang. Pagtupad sa child protection law, siguraduhin na naipapatupad ang mga batas laban sa child labor. Community awareness, pagpapalakas ng kamalayan sa ganitong problema. Bilang mga manunood, tayo rin ay may papel na ginagampanan. Pwede nating suportahan ang mga ganitong programa at ipaalam sa iba ang tunay na kalagayan ng mga batang tulad ni Terso. Mga kalingap, hindi natin kayang baguhin ang mundo sa isang iglap, pero kaya nating simulan ang pagbabago sa maliit na paraan. Suportahan natin ang mga bata upang hindi na nila kailangang pagdaanan ang ganitong klaseng buhay. Salamat sa panunood, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong kwento ng inspirasyon at pagbabago. Muli, ako si Kalingap Jago, ang inyong lingkod, at ito ang aking reaksyon tungkol sa kwento ni Terso, ang pinakabatang mag-uuling.